Pagka ang adik na di nagbago hanggang kailan, walang maasahan, adik ka pa din. At pagka ikaw ay adik, wala kang matinong pag-iisip at wala kang matinong magagawa sa bayang ito. Ang tunay na problema ng bayan natin ay ang ating leader. Leader na napaka-weak. Leader na kailanman hindi magbago, kailanman nagtatago sa kanyang impluensya sa droga at cocaine. Ang grupong ito, biktima ng kapabayaan ng gobyerno. Gobyerno na inaasahan na magbibigay serbisyo, mangangalaga sa kanyang mamamayan. Iba't ibang sektor po ito. Buti pa noong araw, isang kahig, isang tuka. Pero sa administrasyon ng ating na presidente, 1,000 ka na kahig, hindi ka pa rin makatuka. Umpisa pa lang, napatunayan na ni VP Sara na meron hong insertion sa ating pong mga pondo ng ating gobyerno. Unang-unang sumigaw na merong anomalya sa lahat ng pondo na inaaprubahan ng ating Senado at ng ating mga congressman. Pero hindi natin pinaniwalaan na ang sabi niya pagka-approve ng budget ng Department of Education, tiniwagan siya ng congressman, hinihingi ang 25% na porsyento doon sa pondo na inilagay nila sa mga Department of Education. Tama! Alam nyo ho, sistema na, nakagawian na ang pagnanakaw ng gobyernong ito. Pagnanakaw bakas! At ang kasabihan, pagka magnanakaw ang leader, magnanakaw din ang lahat ng kawani ng ahensya ng gobyerno. Parang MMDA! Sino ba gumawa ng budget noong 2025? Di ba ang mga congressman at ang mga ahensya ng gobyerno? Doon pa lang sa ahensya ng gobyerno, sa gumagawa ng budget, hinihimay-himay na nila ang korupsyon at yung pondo na para sa kanila. Pero ang taong mamamayang ordinaryo, binibigyan pa rin ng pagkakataon na baka mali ang ating ninala. Pinatunayan na po nitong budget na to, marami na nag-question, marami lang tumayo na ang budget ng 2025 ay puno ng anomalya. Pero walang nakinig. Ultimo, ang ating Supreme Court. Kung yung ating mga hustisya sa Supreme Court, gilampanan lang nila ang kanilang tungkulin at dineclare na ang constitutional yung budget ng 2025, siguro hindi mananakaw ang mahigit 2 trilyon dito pa lang sa flood control project. Tama! 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 Paano na ang ibang mga proyekto? Alam niyo ba, lahat ng proyekto ng mga ahensya ng gobyerno, merong porsyento ang ating mga congressman. Maging dito, asphalt overlay, pagkano ang hinihingi
laging porsyento. Kaya kung tutusin, yung ating mga congressman, hindi tunay na nagre-represent sa taong bayan o sa kanyang distrito. Kung hindi, nire-represent niya ang kanilang sarili, ang mga negosyanteng kasabwat sa nakawan sa gobyerno. Ngayon po, napakatalino ng mga buhayang presidente at ang ating Speaker of the House. Wala na ho tayong kakampi sa Kongreso. Ultimo, yung tinatawag natin, ang ganda ng layunin ng salikang batas na binigyan na tinatawag natin yung mga party list sectoral representative. Yung mga tinatawag natin minority sector. Pero ano ang ginagawa ng mga party list na to? Sila ay kasabwat din ng mga buhaya sa gobyerno. Kaya ang kasabihan, pagka ang presidente magnanakaw, lahat ng ahensya ng gobyerno magnanakaw din. Ano pa ba ang kailangan natin patunayan? Yung maharlikapan na lang, 500 billion ang sinabi nila, ito ay gagamitin para tumaas ang ekonomiya at magbigay ng maraming trabaho sa mga ordinaryong mamamayan. Ilang taon na nakalipas, may balita ba tayo kung ano ang nangyari sa maharlikapan na yan? Ito hong gold reserve natin sa Central Bank. Na ito hong gold reserve natin, minamandato ho. Dapat meron tayong reserve target na nangangaginto para po magkaroon ng krisis sa ekonomiya, meron tayong mapaghuhugutan. Pagkatapos nakawan, ang maharlikapan nagbenta ng 25 tonelada ng ginto. Meron ho bang nakakaalam? Meron ho ba silang ibinigay kung ano ang nangyari dito sa ating reserve gold natin? At yan ay 129 billion pesos na krimen na dapat singilin ng taong bayan kay Marcos. Kumain na kayo? Gusto niyo po rice? Etong si Secretary Recto, Wala kami itlog. wala nang ginawa Hindi nga. kung hindi isipin kung saan may pera ang ahensya ng gobyerno at yung pera ng gobyernong yan nilalagay nila. Maninilip na, mangungulimbak pa itong gobyernong Marcos na ito. Yung PhilHealth natin, 89 billion. Yung PhilHealth na dapat ang mga nagkakasakit, hindi na mga mabasa nilang babayaran dahil dapat sagot na ng ating gobyerno. Ano ang ginawa ng PhilHealth natin? Dinambong nilagay nila sa pondo ng Department of Public Works. Ayun. At ibabalik daw dahil nahuli na, pero huli na, nakaw pa rin. Ibalik mo man, nakaw pa rin ang ginawa nila. At ano pa po bang mga katibayan kung sinasabi nila makasalanan ang VP Presidente, tugisin natin. Magkano ba ang tinutugis nila sa Vice Presidente natin? Di ba 120 plus million at a confidential fund? At cleared 3 times ng Commission on Audit. Ano ang sinasabi ni Saltico noong iniimbestigahan ang confidential fund ni Presidente, Vice President? Ang sabi niya,
accountability, dapat ipaliwanag niya sa Congress kung saan napunta yung 127 billion. Kay Sandy ko, kaprani, 13 billion! Eh ngayon, 13 billion kay Sandy ko pa lang! putang ina mo, sabi ko, Ayaw po, Putang ina sir. mo! 13 billion, gago! Magnanakaw ang putang ina! Kain. dasaan ka! Putang ina mo! Magnanakaw! Boy takas! Kaparyo ni Romualdez, boy tago na rin! Eh, palibasa, ginawa kang scapegoat ng pinakabuhaya sa lahat ng congressman. Itago natin sa pangalang Speaker Putang ina mo, Romualdez. Yes! Dapat kami po ang nangyari ng tago! Tama lang yan! Mga taong bayan, pulis ka man, MMDA ka man, estudyante ka man, lahat tayo dito ay nilakawan. Ako, taong gobyerno, may sinumpaan ako. Ang sabi na ipagtanggol ko ang konstitusyon ng ating bansa, na mag-ilikod ako ng buong puso at katapatan. Iputangin ninyong mga congressman kayo. Kayo ang mga magnanakaw na dapat litisin, na dapat atulan! Putangin niyo. Kayo ang nagpapahirap sa parang ito. Opisina Marcos resign! Dito lang sa Quezon City, pinatunayan ni Mayor Joy Belmonte Ayun na! kung magkano ang winaldas ng mga congressman ng taga Quezon City. Magkano ka? 17 billion flood control project. Wow! Mga magnanakaw! Pinatagtakpan ba ni Tito Itbulaga dahil involved ang kanyang inaanak? Wow! 17 billion! Hay na hay! Utang ng mga magnanakaw na to, magnakaw na nga ng bilyon-bilyon, gusto pa pasalamatan at palakpakan. Utang ina nyo, para makamukha yun. Napakalutong na mura mula sa taong bayan yun. Taong bayan, kayong mga nanonood dyan, ano pang katibayan ang hinihintay nyo para makiisa kayo, para isagipin natin ang kinabukasan ng bayang ito at para sa susunod na henerasyon. Correct! Walang laban sa korupsyon kung walang tinutumbok na guilty. Hindi kompleto ang panawagan na tutulan lang ang korupsyon at kundinahin ang paderambong kung hindi tutumbukin na ang salaring punong kriminal. Walang iba, si Marcos at si Romualdez. Yun ang dapat. Ano ang panawagan ng mga party list nagsabi makabayan? Huwag daw panagutin, huwag daw mag-resign si Marcos dahil ang makikinabang daw si BP Sara. Mga tarantado sila. Mga putang ina nyo, mga komunista nyo, mga komunista, orbilis kayo. Lilitsunin sila ng taong bayan. Darating yan. Putang ina nyo, 30% ang hinihingi nyo. Saan nyo ginagawa ang 30%? Kung hindi, putang ina, ipinanggalaman nyo sa gobyerno. CPP, NPA, NDF na sapat ni Marcos at ni Romualdez. CPP, NPA, NDF na sapat ni Marcos at ni Romualdez. Sino ang nagsasabi? Tayong mga ordinaryong mamamayan ngayon. Sino ang nakikinabang? Divide and conquer, ang sabi nga